FM. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka na mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! Oras Pilipinas, 4 na minuto na magkalipas ang 6:00 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Express Balita sa Umaga. Express Balita sa Umaga. Headlines. Sa ating mga headlines, LGU Nara naniniwalang substandard ang seawall project sa barangay Malatgao. Yes, ako definitely tingin ko yun substandard. DPWH kinumpirmang sinadyang gibain ang bahagi ng tulay sa Aborlan bilang bahagi ng remove and replace. Ng site instruction to remove and replace po yung girder na yon immediately. 22 anyos na person of interest sa pang-hold up sa barangay Santa Lourdes. Positibong nakilala ng biktimang guro matapos ipagharap ng mga otoridad kagabi. 22 years old, no? May pangalan na rin tayong hawak, actually. Sa balitang regional, Chinese na may-ari ng mall sa Bicol nagpanggap na Pinoy arestado. Sa balitang national, DOT pag-aaralan ang airfare matapos ang reklamong matanggap sa taas ng pamasahe. Sa balitang international, US pinabagsak ang drone ng Iran na lumapit sa kanilang aircraft carrier. Sa balitang showbiz, Kim Molina at Gerald Napoles ikakasal na sa buwan ng Marso. Sa balitang sports, Yala at Jen pasok na sa women's doubles quarterfinals ng Abu Dhabi Open. Express Balita sa Umaga. Nasa loob ka man sa Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa. Inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Express Balita sa Umaga.
Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Araw ngayon ng Huwebes, ikalima na sa buwan ng Pebrero taong 2026. Ito ang Express Balitas sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang IZ Pacaldo. At ako naman si katropang Jamaica Sarat. Dako na tayo sa detalye ng mga balitang lokal. Express. Balita sa umaga. Balitang lugar. Naniniwala si Vice Mayor Jojo Gastanes na substandard ang pagkakagawa ng Phase 2 ng Seawall Project sa Barangay Malatgao sa bayan ng Nara, Palawan. Ayon kay Gastanes, dapat itong imbestigahan ng Department of Public Works and Highways bilang implementing agency ng proyekto. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng lokal ng pamahalaan kung sino ang kontraktor na gumawa ng seawall. Tinatayang nasa 200 hanggang 300 na metro ang haba na nasabing seawall na matatagpuan sa dulo ng Aplaya. Posible umanong bahagi ito ng isang flood control project na hindi na ipaalam sa lokal na pamahalaan bago ipatupad. Dahil dito nakagawa ng nasabing resolusyon ang Sangguniang Bayan na nagmumungkahi na ang pondo para sa mga flood control project ay ibaba na lamang sa LGU na mas may kakayahang magpatupad ng mga proyekto. Plano ring ipatawag ang DPWH ng 2nd District upang linawin ang kalagayan at implementasyon ng Seawall Project sa Barangay Malatgao. Yes, ako definitely, tingin ko yun sa standard. Kikita mo na kagad sa mata mo pa lang, alam mo na kagad. Lahat po ng mga project below 50 million, i-download na po sa amin at kami na mag-implement. Sa amin na po, i-download sa munisipyo ng Nara at ang LGU na mag-implement. Kasi mas na-implement na maayos dahil natututurukan yan, nakikita. So, yung project. Express. Balita sa umaga. Ang tinig ni Vice Mayor Jojo Gastanes ng bayan ng Nara. Yan ang balita hatid sa atin ng Sandan Plus Gold. Ito ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil na rin sa mga mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Sandan Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Express. Balita sa umaga. Samantala, nilinaw ng Department of Public Works and Highways or DPWH na sinadya ang pagsira sa ilang bahagi ng ginagawang tulay sa sitio Bubusawin, Barangay Apurawan, Aborlan at hindi ito resulta ng kapalpakan sa proyekto. Matatanda ang una ng kinumpirma ni Kapitan Danilo Cortez na isinagawa ang demolisyon alinsunod sa direktiba ng DPWH bilang bahagi ng prosesong remove and replace matapos makitaan ng bitak ang ilang bahagi ng ginawa ng kontraktor. Ayon kay Engineer Dario Santiago ng DPWH 3rd Engineering District na may natuklasang problema sa mga biga at tendon cables ng tulay kaya agad na iniutos ang pagtanggal at pagpapalit ng apektadong bahagi upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Dagdag pa ng DPWH, ang demolisyon na nakuna ng video ng mga netizen ay bahagi ng ongoing construction at isinagawa ng walang karagdagang gastos. Iginiit din ng ahensya na ang mga bitak ay hindi sanhi ng mahinang halo ng semento. Tanggap ng DPWH ang naging reaksyon ng publiko at iginiit na ang mga naging komento sa social media ay ginawa upang masiguro ang tamang pagkakagawa sa tulay. Unacceptable po sa amin kaagad yun kasi dapat yun wala kahit anong crack na magmamanifest. So, right sir and then sir, nag-issue na kaagad yung PE ng site instruction to remove and replace po yung girder na yun. Kasi immediately, kasi sir, delayed na yung project, tsaka kailangan mong mapalitan agad-agad yun para makapag
slab na tayo. Then pagtapos ng slab, sir, yun na yun, dire-diretso na yun. So, ang nangyari, sir, ang naabutan ho kasi nung concerned citizen na nagpicture, isa ongoing na po yung activities ng demolition. Tinig po ni Engineer Dario Santiago ng DPWH 3rd Engineering District. Samantala, yan ang balita na hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C at ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mga katropa, mag Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala mga katropa, sa iba pa rin mga balitang lokal. Kinumpirma ni City Anti-Crime Task Force Head Richard Ligad na may person of interest na ang mga otoridad sa hold-up na naganap sa Barangay Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa nitong araw ng Linggo. Ayon kay Ligad, isang 22 anyos na lalaki ang nakita bandang tanghali ng Linggo na tugma ang pananamit sa deskripsyong ibinigay ng biktima na isang guro. Pinuntahan ng mga pulis ang tahanan ng suspect ngunit wala na ito roon. Ayon sa mga magulang, nagtungo umano ito sa kanilang munisipyo at hindi pa nakakabalik sa lungsod. Hawak na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng person of interest ngunit hindi na muna ito pinangalanan dahil may nakabinbing kasong rape na hinihintay na lang ilabas ng piskalya. Lumalabas rin sa investigasyon na kapareho ang modus ng suspect sa bagong insidente. May record din umano ito sa barangay ng paggamit umano na ipinagbabawal na gamot. Isang 22 years old, no? May pangalan na rin tayong hawak, actually. At ito siya, nakita doon sa isang informasyon sa barangay. Nagtutugma yung nakausap siya, actually, yung ibang mga witness natin. Tanghali, diba, alas 5 nangyari yata yung kay ma'am. Opo, correct. Opo, alas 5 po. Ito, nakita siya ng linggo ng tanghali at nagtutugma yung kanyang damit, yung kanyang doon sinabi ni ma'am. Express Balita sa Umaga. Mga katropa, ang tinig ni City Anti-Crime Task Force Head Richard Ligad. Samantala sa kaugnay na balitang yan, mga katropa, nagkaharap na kagabi ang isang 22 anyos na person of interest sa insidente ng pang-hold up sa Purok Sentro 2, Barangay Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa na nangyari nitong linggo. Positibong nakilala si alias Pacquiao ng biktimang guro matapos itong maiharap sa kanya. Maharap sa kasong robbery si alias Pacquiao na residente ng Barangay Tagburos. Itinuturi ng sarado ang kasong ito para yan sa City Anti-Crime Task Force. At abangan mamaya mga katropa ang iba pang karagdagang detaling yan at kabuuang impormasyon mamaya sa programang Bullseye. Express Balita sa Umaga. At iyan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. May kakayahan itong maipanumbalik sa maayos na paningin ang inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E+, at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Express Balita sa Umaga. Express Balita sa Umaga. Samantala mga katropa, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga field reporters. Express Balita sa Umaga. COMELEC nagapagtala na mahigit na 18,000 na voter registrations. Dito yan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Mike Escote.
Kinipirma ni Jumel Ordaz ng Provincial Comelec na umabot na sa 18,433 ang kabuang bilang ng mga aplikanteng nagparehistro sa voters registration sa lalawigan ng Palawan matapos ang 15 linggo ng registrasyon mula October 20, 2025 hanggang January 31, 2026. Ito ay kaugnay ng gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2, 2026. Ayon kay Ordaz, sa kabuang bilang 9,520 ang kababaihan habang 8,913 ang kalalakihan na nagpapakita ng mataas sa partisipasyon ng mga kababaihan sa proseso ng pagpaparehistro ng botante. May 80 aktual na araw ng rehistrasyon na may average na 230 aplikante kada araw. Batay raw sa edad, nasa 13,824 naman ang mga nagparehistro ay 18 taong gulang pataas at maaring bumoto sa susunod na halalan, habang 4,609 naman ang nasa edad 15 anyos hanggang 17 anyos na naghahanda pa lamang para maging botante. Sa kanilang record daw, ang Puerto Princesa City ang may pinakabataas na bilang ng mga nagparehistro na umabot sa 5,897. Kasunod dito ang bayan ng El Nido na may 1,706, ang bayan ng Quezon na mayroong 1,574, Batarasa 1,429, Brooks Point 1,337, ang Coron na mayroong 990 at Taytay na 832. Wala namang nagparehistro sa bayan ng Kalayaan. Para may lakas at resistensyang magparehistro, mag-Santon Plus Gold araw-araw. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Mike Escote, XFM News. Report Express Balita sa Umaga. Samantala, karainan sa Dalan 2026 sa bayan ng El Nido, Palawan, formal nang binuksan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Formal nang binuksan ang taunang karainan sa Dalan ng lokal na pamahalaan ng El Nido, Palawan nitong araw ng Martes, Pebrero 3, taong kasalukuyan. Mahigit 4 na pong mga pwesto o stalls ang handa ng magtinda ng masasarap na pagkaing inihaw mula sa paboritong seafoods, karning manok, karning baboy, isda, gulay at iba pa. Ang karainan sa Dalan ay isa sa mga local attraction ng turismong bayan sa mga panahong nalalapit na ang pagdiriwang ng founding anniversary ng bayan sa buwan ng Marso. Ito ay bukas simula alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Ito ay pangkaraniwang pagsisilbi ng iba't ibang pagkain ng mga lokal na mga negosyante sa komunidad at mga bisitang turista na kadalas ay naging paboritong pasyalan, kainan, tambayan tuwing gabi sa sentrong bahagi ng bayan habang inaabangan ang bawat aktibidad na inihanda ng lokal na pamahalaan. Inaasahang dadagsain at tatangkilikin ng mga lokal at dayuhan ang karainan sa Dalan 2026. Alinsabay nito ay ang mga inihandang programa at sorpresa ng siguradong magdadagdag kasiyahan, atraksyon upang saksihan ang ika-110th founding anniversary ng turismong bayan ng El Nido, Palawan. At yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa, mabibili ito sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, 2 motorista sa Nara sinugod sa pagamutan matapos magbanggaan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Report. Nagtamo ng sugat at sinugod sa pagamutan ang 2 motorista matapos kasi ang mga itong magbanggaan sa kahabaan ng highway malapit sa gasolinahan ng Star Oil, sakop ng Barangay Poblasyon, Nara, Palawan, Pebrero 4, 2026. Kinilala ang mga itong sina Alias Boy at Jake na kung saan sa nakuha impormasyon ng news team magkasunuran umano sa kanang bahagi ang 2 motorista. Subalit nag-overtake raw sa
alias Jake pakaliwa. Ngunit sakturing paliko rin si alias Boy na nagresulta ng banggaan dahilan para magtamo ang mga ito ng ilang pinsala sa kanilang katawan. Samantala, agad namang sinugod ang dalawa sa pagamutan at nilapatan ng kakulang medikasyon habang patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na ibayong pag-iingat sa pagmamaneho upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Santong Plus Gold na marami na nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santong Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Gran XFM News. Report Express Balita sa Umaga. Samantala, magnanakaw ng motorsiklo sa barangay Kulasian sa bayan ng Rizal sa pool sa CCTV. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report. Sa pool sa CCTV ang magnanakaw ng motorsiklo sa barangay Kulasian sa bayan ng Rizal pasado 2:00 ng madaling araw kahapon ng umaga February 4, 2026. Ayon sa may-ari ng motorsiklo na si Ray Aro, naiwan niya umano ang susi ng kanyang motor na nakapark sa labas ng kanyang pinagtatrabahuan sa barangay Kulasian. Nang pagsapit umano ng 2:00 ng madaling araw ay mayroong isang individual ang lumapit rito na tumingin pa sa paligid bago sinakyan ang kanyang motorsiklo at pinatakbo. Sa pool naman sa CCTV ang pangyayari at patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng sospek at kung ito ba ay residente sa nasabing barangay. Agad namang nai-report sa mga otoridad ang pangyayari at patuloy nang gumagawa ng aksyon upang matunton ang magnanakaw. Samantala, 4 na nakaso ng nakawa ng motor ang naitala sa bayan ng Rizal. 2 dito ay naibalik na at 2 pa rin ang patuloy na pinaghahanap. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputiin ng inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Soap, nabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Report Express Balita sa Umaga. Samantala, bahagi ng nasirang seawall protection sa barangay Malatgao, Nara, inaayos na. Katropa natin sa balita, Alizon Salvatos. Sa naging viral video na kumalat sa social media na may kaugnayan sa ilang parte ng isang seawall protection sa barangay Malatgao sa bayan ng Nara, Palawan, personal na pinuntahan ng XFM News Team ang lugar at sakto namang may mga tao ang gumagawa dito. Sa panayam ng News Team sa tumatayong site foreman na si Ginoong Arnold, umaga kahapon din nang ito'y inspeksyonin ng DPWH 2nd Engineering District at tinawag ang pansin ng kontraktor nito upang isaayos ang nasirang bahagi ng naturang seawall protection. Sabi pa ni Foreman Arnold, halos 6 na buwan na itong tapos at dahil di mano sa lakas ng hampas ng alon, kaya't ito'y nasira. Samantala, agad namang nagpadala ng mga materyales ang kontraktor doon upang ito'y isaayos sa lalong madaling panahon. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold Capsule. Makatutulong po ito para agad-agad gumaling sa anuman pong mga karamdaman ang iniinda ng ating mga katropa. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito'y mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News. Samantala, warehouse worker patay matapos bugbugin at barilin ng mga katrabaho. 2 sospek arestado sa Batangas. Katropa natin sa balita, Bem Conde.
Patay ang isang 44 anyos na lalaki matapos umanong bugbugin at barilin ng dalawa niyang katrabaho bago itinapon ng bangkay sa gilid ng kalsada sa Sitio de Guzman, Barangay Sabang, Toy, Batangas, madaling araw ng Lunes. Ayon sa pulisya, isang motorista ang nakadiskubre sa bangkay ng biktima na nakabalot ng sako ang ulo at agad itong inireport sa mga otoridad. Nakilala ang biktima sa alias na Rex, isang empleyado ng warehouse sa lugar. Sa ng investigasyon, lumalabas na dalawa ring empleyado ng parehong warehouse ang sangkot sa krimen. Pinaniniwalang nagugat ang insidente sa galit ng isa sa mga sospek matapos ng pagbintangang nagsumbong ang biktima sa kanilang amo na naging sanhi umano ng pagkakatanggal sa trabaho ng isa pa nilang kasamahan. Base sa ulat, pinagsusuntok at pinagtulungang bugbugin ng biktima bago ito barilin. Tinakot din ang mga testigo at inutusang itapon ng bangkay sa gilid ng kalsada. Samantala, agad naman naaresto ng mga otoridad ang dalawang sospek at kasalukuyang nakakulong at inihanda na ang kaukulang kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon. Yan ang balitang atid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health and Saturn Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka naggumandag ka pa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Bim Paredes Conde, XFM News. Express Balita sa Umaga. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Balitang Regional. Samantala sa ating balitang regional, natagpuang patay ang isang 29 anyos na sales lady na si Telma Liza Cachero sa isang madamong bahagi ng Barangay San Isidro, Nagilian, La Union. Ayon sa pulisya, sinakal hanggang mamatay ang biktima bago itinapon ang bangkay. Natuklasan ito ng isang magsasaka noong araw ng Linggo ng umaga. Huling nakita si Cachero noong Enero 30 nang umalis ng bahay para pumasok sa trabaho, ngunit hindi na siya nakapasok sa mall. Inireport ng pamilya ang kanyang pagkawala matapos na hindi na nakauwi. Mayroon ng person of interest ang pulisya at patuloy ang investigasyon kabilang kung ginahasa ang biktima. Samantala, inaresto ng Bureau of Immigration ang isang Chinese national na alias Jong, may-ari ng ilang Chinese mall sa Bicol, matapos mabuking na nagpanggap bilang Pilipino at gumamit ng peking dokumento sa pagnenegosyo. Matagal na umano siyang naninirahan sa Legazpi City. Dinagip siya malapit sa Yasiano Mall dahil sa paglabag sa Philippine Immigration Act of 1940 at falsification of documents. Nasa kustodiya na siya ng Bureau of Investigation habang patuloy ang investigasyon. Sa ating balitang nasyonal, pag-aaralan ng Department of Tourism ang airfare deregulation matapos makatanggap ng reklamo sa mataas na pamasahe sa mga lokal na biyahe patungo sa mga tourist destination. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, mas mahal pa ang domestic airfare kumpara sa ilang biyahe sa Asia. Hihilingin ng DOT sa Civil Aeronautics Board ang buwan ng ulat ng ticket pricing ng mga airline. Samantala, pinuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ang PDEA at PNP Drug Enforcement Group or PDEG sa matagumpay na anti-drug operation sa Barangay Dapindan, Taguig City na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang high-value target at pagkakasamsam ng 150 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.2 million pesos. Isinagawa ang joint buy-bust operation noong Enero 31, 2026. Dinala sa Camp Bagong Diwa ang mga sospek at ebidensya para sa dokumentasyon at pagsusuri habang nagpapatuloy ang follow-up operations. Sa
Sa ating balitang international, pinabagsak ng US military ang isang Iranian drone na lumapit sa kanilang aircraft carrier sa Arabian Sea. Ayon sa US Central Command, ginamit ang F-35C fighter jet mula sa USS Abraham Lincoln upang pabagsakin ang Shaded 139 drone bilang hakbang sa pagprotekta sa carrier at mga tauhan nito. Nangyari ang insidente sa gitna ng planong mapayapang pag-uusap sa pagitan ng Iran at US. Nauna nang nagbabala ang US na handa itong umaksyon laban sa Iran kaugnay ng issue sa nuclear program at kaguluhan sa kanilang bansa. Samantala, tiniyak ng NATO ang patuloy na suporta sa Ukraine sa kabila ng sunod-sunod na missile at drone attacks ng Russia na tumama sa mga power plant at infrastructure sa Kiev at iba pang lugar. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, mas pinili ng Russia ang terror at tensyon kaysa diplomasya. Kinundi na naman ni NATO Secretary General Mark Rutte ang mga pag-atake at muling iginiit ang tulong ng alyansa sa Ukraine matapos ang kanyang pagbisita sa bansa. XFM Weather Update. Weather Update. Samantala mga katropa, alamin naman natin na magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes mula dyan sa ating DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol dito kay Bagyong Basyang na ngayon nga po ay tropical storm category na at may international name na Peña. Simulan po muna natin sa ating latest satellite imagery. Mapapansin po natin yung sentro nitong si Bagyong Basyang ay nasa may Philippine Sea pa rin. Ngunit dahil malawak po ang kanyang mga kaulapan, nakakaranas na nga po ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan sa may Visayas, Masbate, and sa may Mindanao area. At ito nga pong sentro nitong si Bagyong Basyang, huli pong namataan sa layong 440 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay pong hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-southwestward. May kabagalan 15 kilometers per hour pa rin po ang kanyang pagkilos. Aside po dito sa Bagyong Basyang, umiihi pa rin po ang ating amihan kaya't makakaranas pa rin po ng maulap na panahon na may mga light rains yung ating mga kababayan dito po sa may Batanes. But for most of Luzon naman po, mas maganda po yung ating weather situation. At ito naman po yung ating latest forecast track and intensity. Inaasahan nga po natin ngayong in the next few hours mag-west-southwestward po yung track nitong si Bagyong Basyang. But after that, within 24 hours naman po mag-westward naman po yung motion nitong si Bagyong Basyang. Inaasahan nga po natin maaari na po maglandfall itong si Bagyong Basyang mamayang gabi o bukas ng madaling araw sa may Surigao del Sur at posible nga po habang tinatahak nga po yung areas na ito ay posible po mag-west-northwestward patungo po dito sa may Central and Western Visayas area maging dito sa may Northern Palawan. At i-emphasize ko lang din po itong forecast confidence cone. So maaari pa rin pong southward or northward shift yung track ng sentro nitong bagyo. Ngunit yun nga po, malawak pa rin po yung makakaranas ng mga pag-ulan at yung malalakas na hangin nitong si Bagyong Basyang. Inaasahan din po natin lalapit po dito po sa may Siquijor or sa may Negros Oriental yung sentro ng bagyo, possible po bukas ng hapon, and by Saturday naman po maaari pong nasa may Northern Palawan na po ito at maaari din pong mag-downgrade bilang isang tropical depression na lamang by Saturday, and by Monday naman po maaari maging low pressure area na lamang po ito habang nasa may West Philippine Sea.
Ito naman po yung mga areas na may wind signal number 2 sa ngayon. Dito pa rin po sa may Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bocas Grande Island, Surigao del Sur, sa may extreme northern portion ng Davao Oriental, maging dito din po sa may Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, sa may northern portion ng ng Bukidnon, and dito din po sa may Camiguin. And wind signal number 1 naman po ang inaasahan po natin dito sa may southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, sa may Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging dito po sa may Bohol, Cebu, Siquijor, and Negros Oriental, Occidental, Guimaras, Iloilo, maging dito po sa may Capiz, and sa may southern portion din po ng Aklan, central and southern portions ng Antique, Dinagat Islands, and also sa may northern and central portions din po ng Davao Oriental. So yung mga may wind signal number 1, sila po yung makakaranas ng 39 to 61 kilometers per hour na mga bugso ng hangin within the next 36 hours naman po yan. Aside po dyan, may nakataas pa rin po na wind signal number 1 dito sa may Davao de Oro, sa may Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, sa nalalabing bahagi ng Bukidnon, sa may northern portion ng Cotabato, maging dito sa may Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa may Misamis Occidental, eastern and central portions ng Zamboanga del Norte, maging dito po sa may northern and central portions ng Zamboanga del Sur, and sa may northern and northern portion ng Zamboanga Sibugay naman. So pinag-iingat nga po natin yung ating mga kababayan na may mga wind signal number 1 and 2 dahil kahit wala pa po tayong nararanasan ngayon ng mga bugso ng hangin, may lead time po kasi yung ating warning na yan. So yung wind signal number 1, within 36 hours pa po natin mararanasan yung mga ganitong hangin, and yung mga may wind signal number 2 naman po, within 24 hours naman po natin mararanasan yung mga malalakas na hangin. And aside nga po sa mga banta ng hangin, pinag-iingat din po natin yung ating mga kababayan na nandito nga po sa may orange and yellow na mga lalawigan dahil ito nga po yung mga makakaranas naman ng mga malalakas na mga pag-ulan. Ina-emphasize po natin itong bagyong ito ay magdadala po ng possible na malawakang mga pagbaha, especially sa mga areas po dito sa may Caraga and also sa may Misamis Oriental, maging sa may Davao de Oro and dito po sa may Davao Oriental. So doble ingat po and maghanda po yung ating mga kababayan. Possible din po yung mga localized floodings, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Ngayong araw dito po sa may Eastern Samar, Southern Leyte, sa may Davao del Sur, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, maging sa may Zamboanga del Norte. Ngunit kahit wala po tayo dito sa ating weather advisory, possible pa rin po yung malalakas na mga pag-ulan and also po yung mga thunderstorm activities sa kabuuan ng Visayas and Mindanao, maging sa may Masbate area. Bukas naman po, inaasahan po natin yung sentro ng bagyo ay maaari pong tumawid na dito sa areas ng Mindanao and also some parts din po ng Central and Western Visayas. So inaasahan po natin, maaari po makaranas ng 100 to 200 millimeters din na rainfall bukas yung ating mga kababayan. Dito pa rin sa kabuuan pa rin ng Caraga, sa may Northern Mindanao, maging dito po sa may Central and sa Western Visayas and also sa may Negros Island region, pati sa may Southern Leyte. 50 to 100 millimeters pa rin po dito po sa nalalabing bahagi ng Eastern Visayas, maging sa may Davao region, Lanao del Sur, and sa may Zamboanga del Norte. But other than that, possible naman po na meron na pong epekto yung shear line. Mga katropa, para naman sa ating balitang showbiz, nakatakdang magpagkasal na ang showbiz couple na sina Kim Molina at Gerald Napoles sa buwan ng Marso. Kinumpirma ito ng aktres, subalit hindi na binanggit ang petsa ng kanilang pag-iisang dibdib. Lumabas ang usapin na maaaring isabay ito sa ika-43 kaarawan ng aktor sa darating na March 2. Dagdag pa ni Kim na hindi sa Metro Manila ito gaganapin at sa halip ay sa ibang lugar sa bansa. Gawa umano na ang kilalang designer na si Mac Tumang ang kanyang gown na susuotin sa kasal. Magugunitang isinagawa ang marriage proposal noong August 2024. Showbiz News! Balitang Sports.
Naabanse na sa women's doubles quarterfinals ng Abu Dhabi Open si Alex Yala at Janice Chen ng Indonesia. Tinalo ng dalawa ang magkasamang sina Filipino-Canadian Leila Fernandez at Kristina Mladenovic ng France. Naitala ng Nina Yala ang panalo sa score na 7-5, 3-6 at 10-6. Narisolba ni Yala ang mahinang pagsisimula ng laro sa set 1, subalit gumanti agad sina Fernandez pagpasok ng ikalawang set. Hindi nang patinag sina Yala at Chen hanggang tuluyang maisara nila ang panalo. Balitang Sports. Express. Balita sa umaga. Oras natin mga katropa, 6:41 na ng umaga. Atin nyo nang narinig ang mga balitang nagkalap ng buong puwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. At para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang IZ Pacaldo. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Maraming salamat mga katropa. Magandang umaga, Pilipinas! Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa South